Mga kaibigan, handa na ba kayong matakot sa isang kwentong puno ng misteryo at kababalaghan? Sa video na ito malalaman natin ang lihim ng pamilya Salvador, isang kwentong nagsimula sa kakaibang ugali ng bunsong kapatid na si Clarissa. Habang lumalaki si Clarissa, napansin ng kanyang pamilya ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa kanilang bahay. Isang araw biglang nagbago ang lahat nang magkaroon ng malalim na koneksyon si Clarissa sa isang alagang aso. Ngunit sa likod ng kasiyahan, may mga madilim na sikreto na unti-unting mabubunyag. Huwag kayong bibitiw dahil ang kwentong ito ay mag-iiwan sa inyo ng kilabot at tanong na hindi nyo makakalimutan. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako nga pala si Adrian at nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang kakaibang kwento tungkol sa aming pamilya. Nakatira kami sa isang tahimik na bayan sa probinsya. Lumaki ako kasama ang kapatid kong si Lea at ang bunsong kapatid namin na si Clarissa. Ang aming buhay ay simple at puno ng pagmamahalan. Si Papa ay isang magsasaka habang si Mama naman ay nag-aalaga ng bahay. Mula pagkabata napansin na namin na may kakaibang ugali si Clarissa at dito nagsimula ang aming kwento. Hindi siya umiiyak kahit kailan, kahit na masaktan o magutom. Madalas siyang nakatitig lamang sa amin na parang may alam na hindi namin alam. Adrian, bakit kaya ganito si Clarissa? Tanong ni Lea minsan habang pinagmamasdan namin ang aming bunsong kapatid. Hindi ko alam, Lea. Pero sigurado akong aalamin natin, sagot ko. Napansin ko rin na parang may kakaibang lamig sa paligid tuwing kasama kami ni Clarissa. Parang may gustong iparating pero hindi namin maintindihan. Ang aming pamilya doktor, si Dr. Salvador, ay regular na bumibisita sa bahay upang suriin si Clarissa. Sinabi niyang may selective mutism si Clarissa, ngunit parang may kulang sa kanyang paliwanag. Sa kabila ng lahat, mahal namin si Clarissa at patuloy kaming umaasa na gagaling siya. Isang Pasko, biglang naging masigla at palakaibigan si Clarissa. Ang pagbabago ay ikinatuwa ng buong pamilya. Ang bahay ay puno ng tawanan at kasiyahan na matagal na naming hindi naramdaman. Nakatanggap kami ng mga regalo. Si Lea ay tuwang-tuwa sa kanyang bagong smartphone, habang ako naman ay nagalak sa aking GoPro camera. Si Clarissa naman ay labis na natuwa sa kanyang asong Shih Tzu na pinangalanan niyang Bantay. Napansin ko na parang may kakaibang koneksyon si Clarissa kay Bantay. Parang may sinasabi siya sa aso na hindi namin marinig. Tingnan mo, Adrian, ang saya-saya ni Clarissa kasama si Bantay, sabi ni Lea habang pinagmamasdan namin ang dalawa. Oo nga, Lea. Parang may himala, sagot ko. Ang ugnayan ni Clarissa sa kanyang aso ay naging malaking tulong sa kanyang kalagayan. Ang aming pamilya ay muling nagkaroon ng pag-asa sa kalusugan ni Clarissa. 2 taon ang lumipas, nagkasakit si Clarissa at lumala ang kanyang kondisyon. Ang bahay ay muling napuno ng kaba at pag-aalala. Isang araw, habang inaasikaso ni Dr. Salvador si Clarissa, pinakiusapan niya akong ilabas si Bantay upang hindi makagulo. Adrian, ilabas mo muna si Bantay, sabi ni Dr. Salvador. Sige po, Doc. Sagot ko habang bitbit si Bantay palabas. Dahil sa pagod, nakatulog ako sa labas kasama si Bantay. Sa aking pagkakaidlip, nanaginip ako ng isang madilim na kagubatan kung saan tinig mula sa hindi maipaliwanag na pinanggalingan ay tumatawag sa akin. Samantala si Lea ay nagpunta sa kagubatan upang mangaso. Sa kasamaang palad, aksidenteng nabaril niya si Bantay. Natagpuan ko itong sugatan at dali-daling dinala pa uwi, ngunit namatay rin ito sa aming bahay. Habang binubuhat ko si Bantay pa uwi, naramdaman ko ang bigat ng kanyang katawan at ang malamig na hangin na yumayakap sa akin. Dumating si Dr. Salvador upang gamutin si Clarissa na nagsimulang magsuka ng dugo dahil sa internal hemorrhage. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap,
Hindi nagtagal, namatay rin si Clarissa at ito'y aming ipinagluksan ng labis. Kinagabihan nagkaroon ako ng bangungot kung saan inakusahan ako ng nabubulok na katawan ni Clarissa na ako ang pumatay sa kanyang aso. Ang mga mata ni Clarissa sa panaginip ay puno ng galit at poot. Adrian, ikaw ang pumatay kay Bantay. Ikaw ang may kasalanan. Sigaw ni Clarissa sa aking panaginip. Napabalikwas ako ng gising, pawis na pawis at nanginginig. Anak, panaginip lang yan, sabi ni Mama habang niyayakap ako. Pero Mama, parang totoo, sagot ko. Nanginginig pa rin. Hindi ako makatulog ng maayos pagkatapos ng bangungot na iyon. Kinabukasan natagpuan ko si Lea na patay sa kanyang kwarto na may mga marka ng sakal sa leeg. Ang puso ko'y dumadagundong sa takot. Lea, Lea, gumising ka. Sigaw ko habang niyayakap ang malamig niyang katawan. Sa gilid ng kama ni Lea nakita ko si Clarissa na nakangiti na bukas ang mga mata. Ang ngiti ni Clarissa ay nagpapahiwatig ng isang lihim na hindi ko kayang intindihin. Clarissa? Paano? Bulong ko sa sarili ko habang nakatitig sa kanyang malamig na anyo. Ang kanyang ngiti ay nagpapahiwatig na maaaring totoo ang bangungot ko. Ang mga pangyayari ay nagiwan ng isang pangmatagalang marka ng walang hanggan sa isip ko. Sa huli ang pamilya Salvador ay nagpatuloy sa kanilang buhay, ngunit ang mga alaala ng mga misteryosong pangyayari at ang mga tanong na walang kasagutan ay nanatiling nakaukit sa aming mga puso, na parang sumpa na hindi na kailanman mawawala. Mga kaibigan, natutunan natin na may mga sikreto at sumpa na hindi dapat binabaliwala. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang kwento. Hanggang sa susunod na upload, mag-ingat kayo. Baka may sumusunod na sa inyo.